Hallelujah. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, banal at makapangyarihan naming Diyos, sa gabing ito patuloy po kaming nagpapasailalim sa iyo pong mga kalooban, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagmamahal. Yakapin niyo po kami ng iyo pong pagmamahal, pag-ibig. Tingnan niyo po kami, hindi sa ganang mayroon kami, Panginoon. Patuloy niyo po kaming lagyan, Panginoon, ang aming pong mga puso ng paghahangad na maranasan ka po namin sa dakong lugar na ito. Dumadalangin kami na patuloy po naming maunawaan ang mga nais niyo pong ipaabot sa bawat isa sa amin, sa mensaheng aming pag-aaralan. Hayaan mo na ikaw po ang siyang magturo sa amin. Magbigay laya ka, Panginoon, na habang kami ay nakikinig, maunawaan namin ang iyo pong mga salita. Salamat po, Banal Espiritu, ikaw po ang siyang magpaunawa sa lahat ng aming pong mga pag-uusapan. Salamat at ibinababa namin ang aming mga sarili, kinikilala ang aming mga pagkukulang, patawarin po kami sa lahat ng aming pong mga pagsalangsang, sa mga bagay na hindi po naging kanais-nais sa nakalipas na sandali ng aming pong buhay. Salamat po sa iyo ang lahat ng luwalhati, pagdakila,
pagsamba ibinabalik namin sa nag-iisang pangalan ng aming makapangyarihang Diyos na aming tagapagligtas. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and amen. Manatili na lang po tayo nakatayo bilang paggalang sa mabuting balita na ating pagsasaluan. Nanguyin natin sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ang kabanata ay 12 at ang talata ay 28 hanggang 34. Mark chapter 12 verse 28 to 34. Ang kanilang pagtatalo ay narinig ng isa sa mga tagapagturo ng kautusan na naroon. Nakita niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseyo, kaya siya naman ang lumapit upang magtanong, alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon nating Diyos, ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Wika ng tagapagturo ng kautusan, tama po, guro. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa nga ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At higit na mahalaga ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng pag-ibig sa sarili, kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Nakita ni Jesus na maganda ang sagot nito, kaya't sinabi niya, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. At mula noon ay wala nang nangahas na magtanong kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Amen. Sige po, maaari na tayong magsiupo at tayo ay magnilay ng kanyang mga banal na salita. May lumapit na isang batang babae sa kanyang nanay habang nagluluto siya ng pritong bangus. Tinanong siya ng kanyang anak at sabi, Nay, bakit niyo ba hinihiwa-hiwa yung isda? Hindi, pwede namang prituhin na lang yan ng buo. Bakit kailangan pang hiwain, hiwalay ang ulo, ang gitna, tapos may buntot? Nag-isip ng medyo matagal yung nanay at sabi niya hindi, namana ko na ito sa nanay ko, sa lola mo. Pero yung bata hindi siya na-satisfied doon sa sagot ng kanyang nanay. Kaya pinuntahan niya yung kanyang lola. Sabi niya, nagpunta po ako kay nanay. Sabi ko, bakit niya hinihiwa-hiwa yung bangus pag piniprito niya o kaya niluluto niya, imbes na pwede naman niya ding lutuin ng buo o kaya prituhin ng buo, bakit hinihiwa-hiwa niya? Nag-isip din yung lola niya. At sabi, ganun ba? Ang pagkakaalam ko, nung panahon na yon, yung nanay ko naman, kaya niya ginagawa yon dahil maliit yung lalagyan. Hindi nagkakasya, nihiwa-hiwa niya. At doon, parang nasatisfied na yung batang babae sa sagot ng kanyang lola. At least alam niyo na, isasagot niyo kung itanong sa inyo yan. Okay? Dito sa ating pong pagbasa, minsan kasi pag tayo po ay mayroong mga hindi klaradong mga nasa kaisipan natin, mananatiling puzzle yan pag hindi natin kinaklaro yung mga bagay-bagay. Kaya ngayon mga anak ninyo, mga apo ninyo, pag nagkakaroon na sila ng kamalayan, matanong yan. Tama? Nagtatanong yan. Nagkaroon ako ng mga pamangkin na matatanong. Sinasabi sa akin, Tito, bakit mayroong ganito? Bakit sa gabi mayroong mga ilaw-ilaw doon sa langit? Pwede ko bang sabihin, tumahimik ka. Malalaman mo rin yan isang panahon.
kailan pa niya malalaman? O, di ba? At least, kung nagtatanong na siya, curious na siya, na malaman kung ano na yon at pagkakataon natin yon para mag-explain. Hindi yung, tumahimik ka. Iba naman yung tanong ng mga misis sa kanyang mister na pag umuwi ng mga hating gabi na, lalo na pag bagong sweldo. Saan ka galing? Bakit ito lang ang intriga mo? So, katakot-takot na eksplanasyon yan, di ba? Itong pagbasa nating ito, maraming tanong ito. Nakita natin dito sinabi, napakahusay ng sagot. Nakita at narinig ng scribe na ito, ng iskribang ito, na napakahusay ng sagot ng Panginoon sa mga tanong ng mga Saduseyo. Hindi na lang natin binasa, nasa bandang itaas. Pagkatapos, siya naman ang nagtanong. It was honest question at it was also an honest answer to an honest question. Okay? Hindi siya sinisilo dito ng iskriba na magkamali siya sa kanyang sagot. Well, in fact, makikita natin na tama at maganda yung motibo ng nagtanong kasi bandang dulo, sasabihin ng Panginoon, malapit ka na mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Nireflect ko itong salitang malapit ka na mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Napakaganda nga niya ng sagot niya at sinabi niya, tama po kayo. Dapat talaga ang isang tao, yung sagot ng Panginoon, nirephrase pa niya at sinabi niya na, opo, ang magmahal sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas ay higit pa. Dinagdagan pa nga niya. Sinabi niya, higit pa sa pag-aalay ng mga handog. Kasi sanay sila sa mga paghahandog. Na-recall siguro dito ng tagapagturo sa kautusan na ang mga tao handog ng handog pero may mga sama naman ng loob. Hindi naman nagmamahal sa kapwa, hindi naman nagmamahal sa Diyos. So, handog lang sila ng handog. Kaya naisip niya na mas kinikilala ng Diyos ang nagmamahal ng buo sa Diyos kaysa mag-aalay tayo ng kung ano-ano para sa Diyos. Yung acceptable para sa Diyos ay yung mga binanggit ng Panginoon, binanggit niya. Tapos nung sinabi ng Panginoon, malapit ka nang mapabilang. Ibig sabihin, hindi pa siya kabilang. Malapit pa lang. Nasa pintuan pa lang. Parang isang kwento na ang sabing ganun, mayroong daw si Ado daw ay namatay. Pagdating niya sa pintuan ng langit, kumakatok siya at sabi, San Pedro, Senyor San Pedro, buksan niyo po ako. Nung binuksan yung pintuan, sabi niya, papasukin niyo na po ako dyan sa langit. Sabi niya, hindi pwede. Dapat may dala kang unggoy. Sabi niya, bakit ako kailangan magdala ng unggoy? Basta, kailangan magdala ng unggoy bago makapasok sa langit. Kaya ang ginawa niya, pinababalik siya sa lupa. Ngayon, habang babalik na sana siya sa lupa, yung kaibigan niya, nasa lubong niya. Sabi ng kaibigan niya, pre, nung namatay ka, namatay din ako. Magkasunod lang tayo. Ay, ganun ba? Sabi niya, huwag ka nang pumunta dun sa pintuan na yun. Kasi, mababalikin ka din. Wala kang dalang unggoy eh. Ang sabi ng kanyang kaibigan, huwag kang mag-alala, pre. Ako na lang ang mumukhang unggoy. Ganun ka, talian mo ako. Tapos, pasok tayo doon sa langit. Akala nila, makakaisa sila kay San Pedro. Ngayon, ito na nangyari. Pumatok. Sabi niya, Senyor San Pedro, papasukin na po ako. Andito na, may dala na akong unggoy. Ganun ba? Sabing ganun. O sige, pasok na kayo. Ikaw, pumasok ka, itong unggoy na ito, ibibigay natin kay Satanas. Ayun. Yung pala yung purpose nun. So yung kaibigan niya, napunta sa impyerno. Yan ay kwento lamang. Okay? Anong ibig sabihin? Hindi lahat ng malapit na sa langit ay kahit pala nasa pintuan, hindi ibig sabihin pintuan ay okay na. Dapat makapasok tayo. Yun ang sinasabi ng Panginoon dito. Malapit ka nang
mapabilang sa kaharian ng Diyos. Huwag na tayo makontentong malapit-malapit lang. Kundi talagang makapasok tayo doon. Pero ang pagpasok doon, kirinayteriya ng Panginoon kung papaano. Tama? Ano yung mga puntos ng Panginoon? Alam niyo sa ating panahon, bago natin husgahan itong iskriba, because there are a lot of people, ang tingin sa mga iskriba, kumbaga kung nanonood tayo ng teleserye o pelikula, ang tingin ng maraming Kristiyano sa iskriba at Pariseo, mga bilyen. Ano yung bilyen? Mga kontrabida, mga kalaban. Hindi po sila kalaban. When we describe kung sino sila, who they are, magugulat kayo sa kriteryang meron sila. Sila lang naman yung mga nagsusulat, ang tawag sa kanila ay mga manunulat. Wala tayong mababasa ang lumang tipan, mga Torah na tinatawag, kung wala itong mga iskribang ito. Walang nagsusulat. Nagsusulat sila. Sila din ang mga tagapagpaliwanag na mga isinusulat nila. Kaya nga, sila ay kinikilalang mga mga lawyer sa panahon na yon. At siguro ganyan din ang tingin natin sa ating panahon sa kanila. Mga tagapagpaliwanag ng mga isinulat nila. Okay? So yan, ang mga iskriba, tinatawag silang mga typist, minsan secretary, minsan nandudoon din sila sa palasyo. Bakit? Mga nagre-record yan na mga kasaysayan, na mga pang-relihiyon man yan o pang-social man yan, sila ang mga nagtatala. Kaya hindi sila masasamang mga tao. Kung titingnan natin yung criteria nila, minsan nga parang mas mababait pa sila kaysa sa atin. Pero bakit ganun ang sabi ng Panginoon? Malapit pa lang silang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Okay? So tayo, may bias tayo sa mga iskriba. Iba yung tingin natin sa kanila. Tingin natin mga hadlang sila, mga makasalanan sila, mga ano sila. Hindi sila mga makakasalanan. Okay? So, meron tayong tinatawag na stereotype na opinion sa iskriba. At sa ating panahon, ganyan din. Maraming tao na mayroong mga stereotype na lumalaganap sa mundong ito. Na ano ang mga stereotype na yan? Yung mga judgment natin sa mga tao, may bias na. Okay? Na hindi na patas yung ating mga bias sa kanila. Halimbawa, bigyan ko kayo ng isang sample ng stereotype na mga bias na ang mga tingin natin tulad ng pagtingin ng mga Kristiyano sa mga iskriba, na bias na ang tingin. Pag nakakita tayo ng isang babae na driver, sabi natin, kaya pala, babae yung driver. Anong ibig sabihin yan? Anong connotation yan? It's either hindi magaling, it's either driver na babae, na tarantahin. Generalize natin. Pag driver, sabi niya, babae kasi ang driver. Okay? Minsan sasabihin natin, kaya siya mahirap kasi tamad. Kaya maraming mga taong mahihirap kasi maraming tao tamad. Stereotype ang tawag doon. Binabrand natin yung mga tao sa kanilang mga kalagayan, parang hinuhusgahan natin sila sa estado nila sa buhay. Kaya maraming mayayaman kasi yung mga mayayaman, yumayaman sila to the expense ng mga mahihirap. Pinagkakakitaan nila yung mga mahihirap. Okay? Ang tao laging may mga biases yan, mga prejudice. Okay? Minsan yan ang tingin natin pag bumabasa tayo sa Biblia. So, babaliin ko lang ng konti yung maraming biases na pagtingin ng ibang preacher, ng mga ibang mga Kristiyano, sa mga iskriban Pariseo. Hindi sila ganyan lahat. Joseph of Arimathea is Pharisees. Sino yan? Yan lang naman, yung isang pinakamayaman na iskriba, Pariseo na din, na yung kanyang libingan, pinagamit niya sa Panginoon.
So, ibig ba sabihin, masama siya? Hindi. Kaya, huwag tayong nag-generalize ng isang grupo, ng isang tao. Ganyan din sa ating panahon. Huwag tayong magbibigay ng hatol, ng isang judgment, porque may karanasan tayo sa isang tao o sa isang sitwasyon na sasabihin na natin, ang gobyerno, napakasama ng gobyerno sa Pilipinas. Napakasama ng isang senador, napakasama ng isang konsehal, napakasama ng isang barangay captain, kasi nakaranas tayo ng ganun. So, rape, stereotype, yung tawag dyan, na ginajudge natin ang isang tao. Okay? So, hindi lahat. Okay? Hindi natin nilalahat yan. So, mga kapatid ko sa Panginoon, dito po sa ating pong pagbasa, lilinawin ng Panginoon kung ano yung mga ibig sabihin na mga ini-explain natin, na pinag-aaralan natin. Ang scribe, sila ay mga grammatios. Supirim ang tawag sa Hebrew. Sino yan? Sila ay mga sekretary, mga government official, mga copyist, sila yung tagapagsalin. Mantakin mo yung trabaho nila, hindi madali. Kung namumuno sila sa certain rule of kings like David, sila ang tagapagtala ng mga kasaysayan ng hari, ng mga propeta, sila ang mga nagsusulat. Okay? Hindi madali yung kanilang mga job description. Okay? So ngayon, sa Torah, yung 5 books, tinatawag yan na Torah. Dalubhasa yan sila. Ano yung mga Torah na yan? From Genesis to Deuteronomy. Diyan kinote ng Panginoon yung sagot niya. Kasi wala pa namang New Testament that time eh. Wala pa namang nagsusulat habang nagpipreach ang Panginoon. Ang mga alagad ay hindi nagsusulat. So ang kanilang mga references is Torah. So, dapat yan ay ma-memorize na natin. Pag sinabing Torah, yung kadalasan yan, mga batas yan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Tapos Nevi'im naman yung tawag sa mga aklat ng mga propeta. Okay? Ano yan? Joshua, Judges, Samuel, Kings, Isaiah, Jeremiah, at ng mga tawag dito na tinatawag na the 12, Nevi'im, prophets. So kasi may major prophet na writings, mayroong minors. So, Nevi'im. Ketubim naman yung writings ng mga awit to Song of Solomon. So, dito umiikot itong mga tagapagpaliwanag ng mga kautusan. Sabi niyo kung gaano sila kadalubhasa. Okay? Ngayon, ang tanong ng lumapit sa Panginoon, how many commandments mayroon ang Torah, although there are 613 na mga batas. Ang 365 dyan ay prohibition. Ano yung prohibition? Yung mga pinagbabawal. Ito yung mga huwag niyong gagawin, huwag kang papatay, kasama dyan, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. Marami sila. So nasa 365 yung mga prohibition. It's all about bawal mong gawin. Nakalagay yan sa Torah. Okay? So yun yung dalubhasa sila sa ganun. Hindi ko na lang sinulat nung ni-research ko yan at binasa ko yan, yung 300 na sinasabi niya, 365 na bawal, don'ts. Kung ilalagay ko pa dito, di tayo matatapos sa dami ng 300 na yan. 65 na yon. Okay? Tapos, 248 dyan ay prescriptions. Kaya, composition yan ay 613. So, anong ibig sabihin ng prescription? Ito naman, yung mga dapat gawin. Buhat sa 613 na yan, dyan nagtanong yung iskriba sa Panginoon. Sa dami niyan, sabi niya, what is most central? Ano ba talaga yung greatest commandment? What is the most matter, pinakamahalaga sa 613 na yan? Okay? Ano ba dapat ang ilalagay natin pinakauna sa lahat ng ito? Kaya nasatisfied siya nung sinagot siya ng Panginoon. So, Jesus quote, hindi lang niya ito
Hindi lang ito biglang nagsabi ang Panginoon. May basis yung mga sinasabi ng Panginoon, kaya nga walang masabi ang mga eskriba at pariseo. Hindi lang ito out of nowhere na biglang, ito ang sasabihin ko. Hindi. Kinote niyan sa Torah. Ano ang sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 5? Ibig sabihin, galing din yan sa 5 aklat ni Moses. Yung sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Ibig sabihin, ang Panginoon din aral. Palabasa din siya. Alam din niya itong mga batas na ito. So, kinote niya. Kasi yung mga ito aral Para mo masagot yung mga aral na tao, dapat sagutin mo rin sa kung ano yung gusto niya. Na masatisfy siya. Nasagot tulad ng bata na sinabi ko sa inyo kanina nagtatanong, bakit inihiwa-hiwa yung isda o tilapia na niluluto ng nanay niya. Okay? Kasi kung hindi masasatisfy yan, hindi yan titigil. Tingnan nyo, wala na nga daw nangahas pang magtanong. Kasi ito na yung pinaka-sukdulan ng kanilang tanong na nasagot ng Panginoon. Ngayon, dinugtong naman niya doon pa rin sa Torah yung sagot. Sa Leviticus chapter 19, verse 18, pangalawang utos, sabi niya, love your neighbor as yourself. Yun ang sabi ng Panginoon. At magugulat kayo, itong mga love na sinasabi rito, in Hebrew, ang tawag dyan ay ahab or aheb. Yung love your neighbor as yourself is aheb. Pareho ng kahulugan. Napag translate sa English na ang kahulugan ay to love. Magmahal. Yan ang ibig sabihin. Magmahal sa Diyos, magmahal sa kapwa. Okay? Gigets nyo? Yun ang ibig sabihin. So ngayon, ang sabi ng Panginoon, ito yung unang puntos ko, we are to love God with all our heart. Ang ibig sabihin naman nun ay libab. In Hebrew, hindi libaga, libab. So, bakit kailangan natin malaman yung mga terminology na ito? Because sa kanila naman kasi nanggaling yung mga original na mga salita. Tama? Sa kanila yan nanggaling. So, ang kahulugan niya ng libab ay sinasabi rito na it is not just a feelings. Kasi mababaw na ang translation natin ng love sa ating panahon. It's all about feelings. Pero part siya ng feelings, yung libab na yan. Tama? Associated siya sa damdamin. Pero hindi yan laging feelings ang pagmamahal. Kaya mamamali tayo kapag halimbawa ikaw ay may asawa, tapos parang wala na akong libab sa asawa ko. Parang wala na akong nararamdamang feelings. Pag tinitingnan ko siya, parang hindi na ako parang wala nang kiliti. Dati pag tumitingin siya, tinitingnan niya pa lang ako, para akong nauupos na kandila. Para ngayon, pag tinitingnan niya ako, nabubuisit ako, Brad. O, di ba? Kasi minsan feelings. Yung love natin, feelings. Listen, i-apply natin sa gawain. Bakit ngayon, Brad, nawala na yung sigasig ko sa Panginoon? Nawala na yung love ko sa Kanya? Parang wala na yung sigla. Kasi minsan, ina-associate natin ang pagmamahal natin sa Diyos, damdamin, pakiramdam. Okay? Libab is not just pakiramdam. Yun ang ibig sabihin dito, na mahalin mo ang Diyos, hindi lang sa pakiramdam. Okay? Kasi, magkakaroon tayo ng wrong notion about loving God with all our heart. We will just try to feel the Lord with our emotions. Lalong-lalo na, hindi naman natin talaga nakikita ang Panginoon. Lalong-lalo na ang tao sa ating modernong panahon bumabase sa nararamdaman, nahahawakan, naaamoy, nayayakap. Hindi mo naman nayakap minsan ang Diyos Kadalasan nararamdaman natin yung pag-ibig ng isang tao kapag mayroong connected tayo, nararamdaman natin. Pero hindi ganoon sa gustong sabihin dito ng ating Panginoon.
So anong gustong sabihin dyan? Na love the Lord your God with all your heart. Ang ibig sabihin yan, with all your understanding, mahalin mo ang Panginoon because heart is parang upuan ng lahat ng mga kaunawaan. Okay? Yun ang ibig sabihin yan. Learning and seeking. Parang, paano ba natin yan i-illustrate? Ang pagmamahal ng isang bata sa kanyang parents, sa kanyang nanay. Okay? So, yung pagmamahal ng magulang na ito, tinatawag na libag, ay sinisik din ito. Alam ba, magkukwento ang kanyang nanay, di ba? Yung nanay ko dati, bago kami matulog, magkukwento yun, magkukwento hanggang antukin na lang kami. Bakit siya nagkukwento? Kasi wala kaming nakakain. Pinainom lang kami ng mga, tawag dito, tubig na nilagyan ng asin. Okay? Sa probinsya. Kasi nakaranas talaga kami ng gano'n. So, kwento yan ang kwento. Kami na makikinig kami ng mga kwento niya. Okay? Tuwang-tuwa kami nagkikwento siya. Nalilimutan namin kung ano yung mga nangyayari. Na nakatulog na lang, paggising na lang, saka na mayroong saging na saba, may anak. You know. O tama, balanghoy. So yung pagmamahal na ito ay isang pag-unawa sa isang kalagayan ng minamahal mo. Inuunawa mo siya. Kumbaga nagdidipin tayo, sino itong taong ito, anong klase ang mami ko, ano yung daddy ko. Tapos, naiintindihan mo. Ganun sa Diyos. Nagsisik tayo ng katotohanan tungkol sa Diyos, kung sino siya, kung ano siya, bakit siya nagmamahal sa atin, bakit siya naparito. Nagpapalalim tayo ng ugnayan sa Diyos. Hindi lang yan damdamin. Okay? Naiintindihan mo siya. O kahit minsan hindi natin naiintindihan ang Diyos sa mga bagay na nangyayari sa atin, sumusunod tayo sa Kanya. Amen po? Yan ang gusto ng Panginoon na ibigay niya sa atin. Okay? Nakahulugan na yan. Isa pa, nakahulugan ng love your God with all your heart, ng buong puso mo. Pag mahal mo ang Diyos, automatic, nakikipag-usap ka sa Kanya. Kaya nga ang Panginoon, sabi ng pag-aaral namin kanina, ewan ko sino nagsabi nung kanina na preacher na nagtuturo sa amin dun sa pag-aaral. Ang Panginoon halos, o sa misa pala sinabi yun, ang Panginoon halos isang araw, buong gabi, nakikipag-usap sa Kanyang Ama through prayer. Paano mo masasabing mahal mo ang isang tao na wala kang komunikasyon? Paano mo sasabihin sa asawa mo na mahal mo siya na hindi mo siya kinakausap? Tama ba yun? Mahal mo ang isang tao pero mahal kita, pero wag tayo mag-usap, ha? Hindi pwede yun. Because loving God is also communicating with God through prayer. Kaya kapag hindi tayo nananalangin at hindi tayo nakikipag-usap sa Kanya, what kind of relationship we have with God? At nakakalungkot, minsan, sorry to tell, nanineglect natin itong pagmamahal natin sa Diyos. With all, sabi ni Lord, mahalin mo ang Diyos ng buong puso. Alam niyo ba itong Shema, tawag dito sa binasa natin kanina, is Shema, isang prayer kung sa atin ay credo o rosaryo kaya na dinadasal natin araw-araw. Yung sinabi ng Panginoon na yan is a Shema. Araw-araw yan na dinadasal ng mga Hudyo 3 times a day. At pinupos pa nga nila yan sa pintuan nila. Na, pakinggan nyo Israel, iisa lang ang Diyos. Siya lang ang inyong paglilingkuran. Mahalin niyo siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Nire-recite nila yan araw-araw bilang practice ng kanilang pagmamahal sa Diyos, pakikipag-usap
sa Diyos. So hindi natin talaga maiintindihan ang Diyos when we don't start to talk to God. Period. So, have we failed to love God? We fail to love God when we don't talk to God. Okay? Yun ang ibig sabihin na mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Okay? Na magkaroon tayo ng devotion na makipag-usap sa Kanya. Hindi ko sinasabing magdamag din kayo makipag-usap sa Diyos. Yung mga simple prayer lang, kahit papasok ka sa school, sa trabaho, nag-uusal tayo ng panalangin sa ating isipan. Tama? Naghahayag tayo ng ating mga opinyon, karanasan, mga pinagdaanan sa araw-araw, yung mga hirap, sinasabi natin sa Panginoon. Kasi yan yung relasyon. Tama? Ang isang matinong relasyon, sinasabi mo sa kapartner. Nasasabi mo, Dad, Ma, Pa, ito yung mga nangyari sa akin. Nahirapan ako sa pagsakay. Kahit nga pagsakay lang sa jeep, kinikwento natin eh. Minsan iniisip natin, interesado ba ang Diyos sa mga detalye ng buhay ko, sa mga sasabihin ko sa Kanya? Meron ng isang kapitbahay ko na nagsabi, hindi na ako nananalangin talaga, Brad. Alam niyo kung bakit? Marami na kayong miyembro ng El Shaddai, tapos ang dami rin miyembro ng KOG. KOGC ba yun? Iglesia ni Cristo at ibang mga reliyon. Kung sabay-sabay kayo lahat na nalangin, hindi na rin din na ang Diyos. Kaya hindi na ako nakipag-usap sa Diyos. Kasi may ganun tayong minsan mentality na para ang Diyos ay puputok na sa dami ng mga nananalangin sa Kanya. Diyos siya, kaya niya tayong marinig sabay-sabay. Sabihin ko sa inyo. Amen po. Hindi yan katulad ng isang magulang na pag sabay-sabay na ingay yung kanyang mga anak, nakakairita. Di ba? Naiirita tayo. Sabihin natin, tumahimik na kayo! Pero yung Diyos hindi. Kahit sabay-sabay pa tayo humingi ng mga hinagpis, ng mga iyak, dinig niya tayo. Kung mahal mo ang Diyos, magsimula tayo maglagay ng altar sa buhay mo. Altar ng pakikipag-usap sa Diyos. Hindi ko sinasabing literally na maglagay ka ng altar. Pwede rin naman. Mas maganda nga yung unang panahon, may altar talaga ang bawat bahay because it symbolizes that a family is talking to God. Pero ngayon, yung mga altar na yan, napalitan na ng lalagyan ng cellphone, ng lalagyan ng kung ano-ano, ng TV. Diyan na nakatingin ang maraming tao. Tama? Mga kapatid ko sa Panginoon, minsan iniisip lang natin na itong mga pagbasa natin, mga paulit-ulit lang naman ito. Pero ang tanong, na lalagay ba natin dito itong mga paulit-ulit nating binabasa after 2 years, babalik ulit tayo dito sa pagbasa nito. Pero sabi nga ng isang preacher kanina, kahit ulit-ulitin pa yan, napakayaman ng mga kapahayagan ng Panginoon para ilagay sa atin. Kahit ako, paulitin ako at mahayo ako sa ibang lugar ulit at ito pa rin ang babasahin ko, may iba na naman siyang kapahayagan para doon sa, kung depende sa mga audience ng pangangailangan nila. Amen po. Kasi ganyan kasagana yung salita ng Diyos. Hindi tayo mauubusan ng kung ano ang sasabihin natin. Ganon din sa pagkikipag-usap natin sa Diyos. Minsan iniisip natin ganon din naman ang sasabihin ko sa Lord eh. Kaya isahang panalangin na lang. Lord, yung panalangin ko ito pang 1 taon na. Di ba? Minsan pupunta sa baklaran, ilalagay na lang yung prayer request, ihuhulog doon, pang 1 taon na yon. Pero ang gusto ng Panginoon na pagmamahal ay isang conversational love. You talk to God and He will talk to you. Minsan pag nagsasalita tayo sa Diyos, minsan magugulat ka. Kahit yung naglalakad ka lang, parang kinakausap ka ng Diyos. Kahit yung sitwasyon na, halimbawa, naglalakad ka, may nabasa ka lang na signboard, billboard, o nakarinig ka ng musika, parang may message ang Diyos lagi. Pwede niyang kausapin ng mga sitwasyon na pag dumadaan ka dyan, hindi man siya magsasalita exactly. Kung bukas ang ating komunikasyon sa Diyos, He can talk to you. Ako yung
dumaan ako sa mahigpit na pagsubok sa buhay, I always talk to God. Lord, bakit ito yung mga nangyari sa buhay ko? Ganito, like ganyan. Ang dami kong tanong sa Diyos. Araw-araw. Alam mo kung ano ang mga sinasagot niya? Hindi man siya direktang bumubulong sa tenga ko. Yung mga sitwasyon na nakikita ko, yung mga napapanood ko, nakapareho kong sitwasyon na magkaroon ng impression sa puso ko, yung nalunod yung lahat ng mga pamilya sa Yolanda. Sabi doon sa message sa isip ko, tinan mo, lahat ng pamilya niya namatay, naubos, ikaw. Isang anak lang ang nawala sa iyo. Nagtatampo ka na. Tinan mo yung mga nangyari dyan. Nabomba, may mga batang talagang naipit ng sa Marawi. Lahat yun, message, lahat yun, nagsasalita sa isipan ko. Okay? He can talk to us sa maraming bagay. Akala lang natin, hindi siya sumasagot. Sumasagot siya. Gusto niya ng bukas na pakikipag-usap. Mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso. At isa sa pagmamahal ng buong puso, may bukas ka na komunikasyon sa Diyos. Okay? Siguro i-let go na natin yan at sumunod naman tayo sa iba. So, pangalawa, sinabi rito, we are to love God with all our soul. So nakita natin, libab kanina, hindi lang iyan, emosyon. Ngayon naman, ang sinasabi nito ay, we are to love God with all our soul. Ang soul dyan sa Hebrew, ang ibig sabihin niyan ay nephes. Anong ibig sabihin? Hindi nipis ha, hindi yung manipis. Kundi ang ibig sabihin niyan, in Hebrew means life breath. Hininga. Okay? Mahalin mo ang Diyos ng buong hininga mo. Wow, anong ibig sabihin nun? Na habang nabubuhay ka, habang may hininga ka, habang ikaw ay nag-i-exist pa dito sa buhay na ito. Yun ang gustong sabihin dito. Ngayon, diyan sa life breath or essential self, sa tradition daw na translation, yung soul ay mayroong maling pagkakasalin o misleading because it suggests a body-soul split. Para sa katuruan ng Katoliko, yung katawan at ang kaluluwa, iisa lang yun. Okay? Hindi yan split. Okay? Hindi yan magkaiba. Kaya nga, pag dating ng araw na muling bubuhayin yung mga namatay, i-rejoin uli yan. Kasi isa sila eh. Okay? So, anong ibig sabihin lang nito? Na mahalin natin ang ating Diyos ng buong kaluluwa is meant love the Lord with whole being. Ng buong pagkatao natin. Yun ang point ng sinasabi rito. Na maibigin natin ang Diyos na ito ng buong pagkatao natin. Hindi hati. Hello? Kaya nga, di ba may kantang, turn between two lovers, feeling like a fool. O, di ba? Da-da-da-da-da. Hindi ko na alam ang kasunod eh. Hangal daw yung mga taong nagmamahal ng dalawa. Okay? Kung sa tao lang yun, nagagalit ang mga taong minamahal na ayaw nila, na may kaagaw sila. Di ba? May kaagaw. Ayaw natin yung nagmamahal sa atin ay mayroon pa siyang ibang iniibig. Ang tawag natin doon ay ano? Salawahan. Namamangka sa dalawang ilog. Gusto natin ang attention sa atin lang. Tao lang yon, tayo lang yan ha. Pero ang Diyos, ganun din ang requirement niya sa atin. Ang sagot niya doon sa eskriba ay, ano ang pinakamalagang utos? Libab. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso. May bukas na komunikasyon sa Diyos. At ito naman ay nifes. Ang ibig sabihin ay ng buong pagkatao. Okay? Yan ang gusto ng Panginoon para sa atin. Na ibigin natin siya. Na hindi natin siya, parang
tingi-tingi lang kung ano lang ang natitira sa atin, yun lang ibibigay natin na porsyento sa Diyos. Sa Diyos, hindi pwede yun. Kaya nga nung nag-alay si Cain and Abel, kung natatandaan nyo, ang kinalugdan ng Diyos na hain ay kay Abel. Bakit kinalugdan yon? Kasi yung pinaka-the best, yung pinaka-buo. Nag-alay siya ng walang kapintasan. Inaccept ng Lord. Samantalang itong si Cain, nag-alay lang siya na kung ano lang ang maisipan niya, tira-tira, ito. Laya-laya, ano bang laya-laya? Lanta-lanta na kanyang mga inani. Okay na yan sa Diyos. Okay, nakita niyo? Ano ang pinupoint ko? Yung buhay na pag-aalay na parang ibibigay ko kung ano ang available ko sa, kung ano ang time ko para sa Diyos, kung ano yung natitira kong lakas, yung ibibigay ko. Pero sa Panginoon, sabi rito, buong kaluluwa. Pag sinabing buong kaluluwa, yung buong pagkatao natin, ialay natin sa Kanya. Na wala dapat makasagabal diyan. Ang laki ng hinihingi sa atin ng itong Shema na ito na tinatawag. Biruin niyo yan. Di ba? Kung titingnan natin, parang ang hirap nito masunod. Ang hirap ma-obey nitong, biruin mo, buong buo yung gusto niya na kunin sa atin. Tama? So, nakita natin, mahalin natin ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa, walang reservation, buong pagkatao. At pangatlo ay sinasabi rin niya, we are to love God with all our strength. Buong lakas. Ano naman to? Miyod ang ibig sabihin niyan sa Hebrew. O kinuha din niya ito doon pa rin sa Deuteronomy chapter 6 verse 5. You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Siyan ay ginamit sa magitan ng isang, kung familiar kayo sa grammar, medyo, minsan hinahaluan ko na rin ng teaching, yung pagtuturo ko. Yung miyod, ang ibig sabihin niyan, isang adverb means exceedingly. Ibig sabihin, buong pang-abay na salita, ginagamit yan na sobra. Okay? Sobra-sobra, parang ganon. Ibigin natin ng Diyos, sobra-sobra. Parang ganyan ang sinasabi ng buong lakas eh. Lubos. Yan. Tapos ano pa? Napaka. Yan ang ibig sabihin ng miyod. Mga katagang parang naglalarawan ng lagpas sa normal na ibinibigay mo sa isang tao o sa isang trabaho. Yun ang hinihingi na requirements ng Panginoon. Lubos. Okay? Lagpas. Okay? So, kung ganun pala ang hinihiling sa atin ng Panginoon, buong lakas, hinahanapan niya tayo. Kung nagbibigay tayo at nagsiserve tayo sa Panginoon na, Brad, pinanghihinaan ako ngayon. Pasok ba siya doon sa sinasabi niyang, gusto ng Panginoon ng buong lakas, pero ang sinasabi natin, Brad, hinang-hina ako ngayon. Wala akong maibigay. Parang wala akong maibuga. Parang pupugak-pugak ako ngayon, Brad. Bagsak na tayo doon sa requirement ng Panginoon. Tama? Kaya nga, kung batas lang talaga, mga kautusan lang na ito, ang ating magiging sandalan, bagsak tayong lahat. Iyan yung problema sa mga Eskriba at Pariseo because katulad ng nakaraang pagbasa natin, sinasabi na, nasunod ko na po ang lahat ng ito. Ang yabang nung binatang mayaman. Kasi itong 630, nasunod na niya. Binibida niya sa Panginoon. Parang sinasabi niya,
kung nasunod ko na yan, Lord, di gawin mo na akong modelo na ang kagaya ko, na nakasunod ng ganitong batas, ay kandidato na ako. Pumuntang langit. Ano ang policy diyan? Ano ang mali doon? Pag ganyan lang ang batas na nasunod mo na itong mga ito, nakasama sa Torah, hindi na kailangan ni Kristo mag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, which is na tinatawag na journey to the cross of Kalbaryo, na Hodos or the way, na patungo siya doon. Itong binasa natin, is part lang ito sa paglalakbay ng Panginoon sa kwento na nakapaloob kay San Marcos na ang hahantungan talaga nito, yung krus ng Kalbaryo. Siya yung gaganap ng lahat ng mga kautusan, mga turo, mga prohibition, mga decrees. Amen po. Kaya kung ang pinagyayabang lang ng tao is about the law, the Torah, kung wala ang Kristo, bagsak tayong lahat. Kasi hindi tayo papasa sa mga requirement na sineset up ng sinabi dito ng Panginoon. Tama? Bagsak na tayo kapag nag-aalay ka sa Diyos ng malamya, nag-aalay ka sa Diyos na ang layo-layo ng iniisip natin, ng puso natin, bagsak. Kung lahat yan ire-record ng Panginoon na parang teacher, na i-compute lahat ng ating mga ikinilos, paglilingkod dito sa mundong ito, at gagraduhan tayo na dapat 100% lahat ng gagawin natin. Kasi sabi niya, buo dapat 100% lahat ng ginagawa natin. Pag naging 9.9, may isang kulang lang, hindi pwede umakyat sa langit. Kung yan ang gusto natin, batas ang gusto lang natin at hindi ang biyaya at grasya ng Panginoon. Amen po? Nagigets nyo? Kaya laking pasasalamat natin sa Panginoon na tinupad niya ang kasulatan na nakapaloob dyan. Pagmamahal niya. Na kaminsan kahit aandap-andap tayo ng ating mga paglilingkod, pinupunuan ng kahabagan ng Panginoon. Naglagay pa siya ng simbahan para kanlungan na rin ng mga tao na nauupos na sa buhay. Para pag pumasok siya sa simbahan, nakapagpapalakas sa kanya. Kakaroon siya ng energy. And last, mga kapatid, sabi rito, sinabi niya na, ito yung unang mga kautusan. Tama? Ibigin mo ang yung Diyos ng buong puso, libag. Ibigin mo ang yung Diyos ng buong kaluluwa, nipis. Ibigin mo ng buong lakas. Sabi pa niya, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, ang iyong neighbor, gaya ng iyong sarili. At higit dyan, wala nang pinakadakila pang utos. Bakit? Lahat ng mga batas na nagsasabing, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, huwag kang magsisinungaling, huwag kang magbibigay ng mga hatol, ng mga false judgment, nagpupol sa dalawang batas na ito na pinakamahalaga. Hindi tayo makagagawa ng anumang masama laban sa ating kapwa kung ang dalawang ito nasusunod natin. Tama? Hindi mo kayang mag-chismis sa iyong kapwa kasi mahal mo siya. Mahal mo ang Diyos. Hindi tayo maninira ng ibang tao. Hindi tayo magkakaroon ng kung anumang mga paglabag na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi ang magmahal sa Diyos ay nagre-reflect sa pagmamahal din sa ating kapwa. Sasabihin kasi ng Panginoon yan, paano nyo mamamahal ang Diyos? Ang Diyos nga na hindi nakikita, hindi nakikita yung mga taong ang nakikita nyo, hindi nyo mamahal-mahal. Ang Diyos pa kaya na hindi nyo nakikita. Yun yung analogy ng Panginoon. Yun yung paglalarawan niya sa mga totoong nagmamahal. Ang totoo daw na nagmamahal sa Diyos, una, dapat nagmamahal sa kanyang kapwa. Kaya nga ang charge niya sa mga taong mapupunta sa impyerno, yung mga taong
hindi nagmahal sa kanyang kapwa. Bakit? Anong sabi ng Panginoon? Bakit kayo mapupunta sa impyerno? Sabi ng Panginoon, nung gawin ninyo ito sa mga maliliit na ito, nung sila ay nagutom, hindi nyo pinakain. Nung sila ay nabilanggo, hindi ninyo sila binisita. Nung sila ay nagkasakit, hindi ninyo sila dinalaw. Nung sila ay walang nasilungan, hindi nyo sila silungan. Nung sila ay walang maisuot, di man lang kayo nagbigay ng masusuot. Loving our neighbors is very timely because there are neighbors sa ating panahon ngayon na nasalanta ng bagyong si Christine. Para sa Panginoon, ang neighbor ay hindi literal na kapitbahay o kasama mo sa loob ng bahay. Kung hindi, yung mga tao na nangangailangan ng damay, ng tulong sa panahon ng dilubyo na meron sila. Nasaan ang kapitbahay? Nasaan? Yun ang hahanapin sa atin. Ang pinakamagandang example dyan ay yung Samaritano. Okay? Merong naglalakad. Diba? May binugbog doon. Napadaan yung mga priest, high priest. Tiningnan lang nila. Pero, nung dumaan ang Samaritano, hindi niya kadugo. Tinuturing nila na hindi sa Diyos. Yung mga nauna makadiyos. Sabi ng Panginoon, sa tingin ninyo, sino sa kanila ang neighbor? Sino sa kanila ang kapitbahay? Sinagot din ng mga nagtanong sa Panginoon, ng mga eskrib at pareseyo. Yung tumulong po, hindi nga nila pinangalanan na ang Samaritano po. Kasi tinuturing nila, ang Samaritano, hindi nila kauri, hindi nila neighbor. Okay? Anong gusto lang sabihin doon sa ating binasa? Yung neighbor ay someone who really need help. Dito na ako magtatapos. May kwento si Mother Teresa. Mayroong isang lugar na pinuntahan niya na mayroong isang matandang lalaki na hindi alam ng mga kapitbahay na nag-i-exist pala, mayroong tao pala doon. So pinuntahan ni Mother Teresa itong matandang lalaking ito. Pagpunta niya doon, sabi niya, lilinisin ko itong paligid mo, ang kwarto mo. Kasi may edad na siya, parang nag-iintay na lang siya ng kamatayan. Ngayon, sabi ng lalaki, wag na po. Sabi niya, sige, lilinisin ko. Nilinis niya. Pagkatapos nakita niya, mayroong isang lampara doon na inaagiw na. Sabi niya, bakit di mo sinisindihan itong lamparang ito? Napakaganda pa naman, sabi niya, hindi ko na kailangan sindihan. Para kanino ko sisindihan niya? Wala namang pumupunta dito. Wala namang dumadalaw sa akin. Sabi ni Mother Teresa, kung magpadala ba ako ng mga sisters, ng mga madre, sisindihan mo na itong kandila. Sabi niya, opo. Kamadaling salita, dun sa kwento na yon, Mother Teresa, pag alis niya, nagpadala siya ng isa sa mga madre niya. Tapos, pag balik ng madre niya, mayroong sinabi yung lalaking ito. Nasabi ng lalaki, Mother Teresa, sabi ng lalaki na, yung iniwan mo daw na ilaw sa puso niya, ngayon ay naglalagablab na. At parang ayaw nang mamatay. Ano ang point? Dahil lang sa pagbibigay pansin doon sa isang matandang lalaki na wala nang pag-asa, depressed, wala nang tumitingin, wala nang ang pamilya, parang nabuhayan siya ng loob. Literally, parang may nagsindi sa kaloob-looban niya ng liwanag, ng ilaw, para makapagpatuloy siya na mabuhay. Okay? Ilan ang maraming tao na mayroong sa ating panahon na nangangailangan ng mga ganyang tulong natin, ng pagmamahal. Sila, yung mga neighbors natin, na deprived minsan, hindi rin natin napapansin.
Doon sa lugar namin minsan, kasi lagi akong ganito ang suot ko, pang-executive ang datingan na parang laging maraming pera kung alam lang nila. Pag nakikita ko, Brad, pwede ba makahiram ng 300 o kaya 200, pamasahe lang ng anak ko, papasok sa school o sa trabaho. Okay? Alam nila yan kung nanonood sila. Mga kapitbahay ko, binabati ko yung mga taga-Emmaus. Pero honest to goodness, kinakalimutan ko yun, hindi ko iniisip yun na utang. Okay? Kasi ang iniisip ko, ibabalik yun ng Panginoon sa ibang paraan. Hindi man ako ang pinakamayaman sa lugar namin, pero ako naman ang pinakamasaya. Okay? Yung pagtulong sa ating kapwa, hindi nangangailangang yumaman muna tayo at magkaroon tayo ng mga milyones na account. Amen? Mga kapatid ko sa Panginoon, let's conclude this passage sa gabing ito by telling ourselves na Lord, kung wala ang biyaya mo talaga at ang grasya mo, it is impossible na tayo ay masunod natin itong mga batas na ito. Sabi nga ni Benedict, ni Pope Benedict, sa kanyang sinabi, sabi niya, the Greek, not unlike other culture, consider eros principally as kind and intoxication and the overpowering of reason by a divine madness, sabi ni Pope Benedict. Kasi nabanggit sa yung love, sa New Testament, 2 beses binanggit yung eros love. It refers to pagmamahal sa opposite sex, okay? Ng lalaki at babae. Pero hindi lang, para sa mga Grego, hindi lang ito ina-apply na eros as pagmamahal sa lalaki sa babae o babae sa lalaki. Kung hindi, na-apply din ito sa pagmamahal with passion doon sa mga ambition or career. Di ba? Yung sobrang mahal na mahal mo yung mga bagay. Yun ang sabing ganun. At kadalasan itong eros na ito, sabi ni Pope Francis, parang nakakalasing. Intoxicated nga ang sabi niya dito. Ngayon, sa Biblia may tinatawag na eros, romantic love, yung sinasabi ko. At itong romantic love na ito ay maraming mga pwedeng kahulugan. Pero pagtatanungin natin itong Santo Papa dati, na yung mga salitang ganyan ay semantic, maraming kahulugan ng salitang pagmamahal. Dito na ako magtatapos. Yung love na ito is very semantic in word, in language, because pwede mong gamitin yung love sa I love ice cream, yeah? I love my dad, my house, my pet. So, ang dami natin pwedeng ilagay dyan. I love my job, I love my sister, my cousin, my friends, my cellphone. So, pwede natin i-apply yung ganun. Sinasabi lang natin sa ating panahon na-define na natin kung ano yung mga love na yan, hinihingi ng Panginoon. Pero sa moderno nating panahon, maraming pwedeng paggamitan ng mga pagmamahal na yan. Pero sa paggamit ng pagmamahal yan, iba yung mga design. Yung pagmamahal, pag ginamit mo sa pagkain, mahal ko yung I love this food, para lang yan sa dila. Pag sinabi mo, I love my job, my daughter, iba din level yun. Hindi mo pwedeng parehong bigyang kahulugan yung dalawang bagay na yun. Kasi mayroong mga experiences na mahal mo din. So, mayroon din mga realities na mga minamahal natin. So, depende sa mga pagkakagamit ng mga salita. Ngayon, diyan lang ba natin nilelebel yung pagmamahal natin sa Panginoon? Parang isang pagmamahal sa mga bagay-bagay na yan. Yung salitang love na ito na agape,
Ay, there are so many words that we can apply sa pagmamahal na yan. Pero nawa, hindi lang ganyan. Hindi na dapat natin ikumpara yung pagmamahal natin sa Diyos sa mga bagay-bagay. Amen? Tumayo po tayong lahat, mga kapatid, sa Panginoon. Mapit tayo sa Kanya, magpasalamat tayo sa Diyos na nagmamahal sa atin. At itong pagmamahal niya, sukdulang humantong sa pagpapapako niya doon sa krus ng Kalbaryo. At nawa, hindi man natin lubos na ma-recall lahat ng mga pinag-aralan natin sa gabing ito. Ang gusto lang talaga niyang sabihin sa atin sa isang napakababaw. Sa youth, ito din yung kinoko, pero pinababaw ko lang kasi mga bata, maliliit lang. Ang gusto lang sabihin sa atin, mahalin natin ang Diyos, parang sagad sa buto. Yun ang ibig sabihin. Mahalin natin siya. Higit sa anumang pang bagay na mayroon tayo. Pag mahirapan natin gawin yan, pag nahihirapan tayo, baka sabihin din ni Lord na malapit ka na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Pero ang hangad natin, hindi lang tayo mapalapit sa mga pinaghaharian, kundi mapagharian talaga ng Diyos. Yes, Lord. Laman ang puso ko sa'yo. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Di kita maipagmamalin sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo, dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Di kita maipagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang
malayo sa'yo. Dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Panginoon, salamat sa gabing ito, sa pagpapaalala mo sa amin, na ang hangad mo sa amin, Panginoon, ay makapag-establish kami ng ugnayan sa iyo, ng isang relasyon, Panginoon, na mayroong pagmamahal. Gusto mo ang lahat ng gagawin namin ay kasama yung aming puso sa lahat ng gagawin namin, ng mga pag-aalay ng aming mga buhay. Hindi hiwalay, Panginoon, ang puso sa mga sinasalita lamang namin. Panginoon, dalangin po namin na patuloy mong pausbungin sa aming pong buhay, na mas lalong lumalim kami sa pagkakaunawa ng pagmamahal mo sa amin. Panginoon, nilisan mo ang kalangitan para lang magkatawang tao ka at maialay mo ang iyong sarili at maibigay sa mga tao, sa bawat isa sa amin, upang patunayan mo na minamahal mo ang tao. Namatay ka, nabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil yan sa pagmamahal mo. Panginoon, masuklian nawa namin ang lahat ng iyong ginawa na pag-aalay mo, Panginoon, ng iyong sarili. Salamat po, kulang man ang buhay namin upang ihain. Kulang man, Panginoon, ang aming mga lakas. Kulang man, Panginoon, ang aming mga oras panahon. Tanggapin mo, Panginoon, yung mga bagay na aming pong inihahandog namin sa iyo. Salamat po ng marami. Aming mga paglilingkod, inaalay namin sa iyo, Panginoon. Maraming hirap, maraming sakripisyo, pero ibinibigay namin sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang siyang kumilos, ikaw po ang siyang bahala, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Salamat at ikaw ang Diyos na naglalayon ng buhay namin, na kami ay patuloy mong katagpuin sa anumang kalagayan namin. Salamat po at patuloy mo ring pagpalain ang bawat mga paglapit namin, ang mga pre-request na mayroon kami, sinulat man sa papel o hindi. Ang alam namin, Panginoon, nakikita mo ang mga totoo naming mga pangangailangan. Kaya naman, dalangin namin na patuloy mo kaming i-bless, maging ang aming mga pang-araw-araw na mga pangangailangan, isinasandal at inaasa namin sa iyo. Pagpalain mo ang mga nagtatrabaho sa aming pamilya, kinakasangkapan mo upang maging biyaya ng mga kaloob mo, Panginoon, upang masurvive kami. Salamat sa mga lakas, salamat sa mga kagalingan, sa mga karamdaman, Panginoon, na patuloy na ipinagkakaloob mo ang mga kagalingan. Salamat po ng marami, aming Ama, ang aming mga tahanan na pansamantalang iniwan namin. Patuloy po, Panginoon, na i-bless, Lord God. Lahat, Panginoon, ng aming mga mahal sa buhay, sakupin mo ng iyong pong pag-ibig. Salamat ang lahat ng parangal, pagdakila, ibinabalik namin sa nag-iisang pangalan ng makapangyarihang Diyos na labis na nagmamahal sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, pasalamatan natin ang Panginoon.